Yung development kasi natin, starting nung Monday, so yung mga pasahero na natin na naghihintay dito, although medyo late pa yung biyahe nila, ina-allow na natin sila sa loob ng terminal. So doon, mas malamig and mas komportable sila. Holiday rush na pero iilan lang ang tao sa Pantalan. Ito ang eksena sa North Fort Passenger Terminal mula kaninang umaga hanggang tanghali. Wala ng pasaherong nakaipon sa terminal para maghintay ng matagal sa may drop-off area. Sabi ng Fort Manager ng Pantalan dahil yan sa mga adjustment na kanilang ipinatupad. Although meron tayong priority area, yung priority area na yun, inopen na rin kasi natin yun sa mga pasahero natin. Kahit hindi mga priority, kasi dahil sa init ngayon, so inalaw na natin sila din dun sa loob. But because of the new announcement of the Secretary of the OTR last Monday, so we allowed all the passengers na with tickets inside the passenger terminal complex. Bahagi ng adjustment, pinapayagan ng pumasok sa loob ng terminal kahit ang mga advanced passenger. Ayon sa shipping company na bumibiyahe doon, simula pa nitong Enero, inayos na nila ang schedule ng biyahe ng kanilang mga barko. Hindi na sila naglalagay ng schedule ng 3 biyahe na magkakadikit para maiwasan na maipon ang mga tao sa Pantalan. Mula Lunes hanggang Linggo, 1 hanggang 2 biyahe kada araw na lamang ang schedule ng kanilang mga barko. Naglalagay na lang ng 3 biyahe sa araw ng Biyernes pero magkakalayo ang mga oras ng pag-alis ng barko. Kaya naman hindi na nagsasabay-sabay ng pagdating ang mga tao sa Pantalan, kaya hindi na ito napupuno. Nasa 1,800 lamang ang capacity ng loob ng passenger terminal complex. Even on a Friday, spaced out yun. So meaning, for example, you have one ship departing at 1 in the morning, you have one ship in the afternoon, and another ship in the evening. So they're all far apart. Hindi na siya tulad ng dati, no? So even before, parang we see a lot of people being naiipon sa terminal. But now, that's not the case anymore. Inaabisuhan din ang mga pasahero na magpunta sa Pantalan 4 na oras bago ang schedule ng pag-alis ng kanilang mga barko. Ayon sa shipping company, mas kakaunti ang kanilang inaasahang pasahero ngayong long holiday kumpara noong Disyembre. Mas madami daw pasahero sa summer vacation. Yung mga umuwi nitong Holy Week, hindi naman usually kadami yung dala kasi pabalik din naman sila. But then, it's during the holidays, tsaka itong incoming peak, which is the summertime. Talaga, I don't think this is the peak yet. Samantala, ilan sa mga naitatalang problema ng Philippine Ports Authority ngayong holiday rush ay ang mga fixer na nagbebenta ng mas mahal na halaga kapalit ang di pagpila ng isang pasahero. Ang mga nanloloko online na ginagamit pa ang logo ng PPA at overbooking ng mga pasahero ng mga shipping line. Ngunit ang lahat ng yan, mawawala na kapag naipatupad na ang Electronic Ticketing Management System. Ito po yung masusolusyonan pag nagawa na yung e-ticketing kasi one website na lang eh. So hindi na pwedeng mag-transact sila sa kung saan-saan. Right now po kasi kanya-kanyang website yung shipping lines natin. So pag may e-ticketing na, isang website na lang, pipili na lang kung anong shipping line. Sa e-ticketing system kasi malalaman dyan kung fully booked na ang barko. So walang magiging issue for the overloading or overbooking ng mga pasahero. Kasi makikita na agad dyan dun sa dashboard na puno na yung pasahero based on the dashboard sa data. Kaya target ng PPA na bago matapos ang taon ay muling maipatupad ang sistemang ito upang magamit sa mga holiday sa darating na Disyembre. Nag-pilot testing na ang PPA nito noong pandemya sa Port of Batangas at Port of Calapan, subalit hindi na ipagpatuloy. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.